Unsay style sa kontra? Anong style lang Kinomdo mo. ng kalaban? Mao lang gihapon karon. The same. Oh, yung style dati, yun pa rin ngayon. Puro pang daot lang gihapon. Oh, puro Nakakita paninira. plato gani, butang ag tubig dito mo inom. And then, makakita ng plato, lagyan ng tubig, doon iinom. Oh, Hindi mag-traffic marawas. traffic dayon diha ang ana And then, topic na. traffic. Oh. Maura na. Oh, ganyan oh. Pastilan yun. Yan lang ang kanila kaya. Uy, tama day. React na po ni Malacanang. Mo ni ang gusto. Ayan. Magre-react na naman daw ang Malacanang. Ito ang gusto ko. Sabi ni Baste, ha? Mag-react ang Malacanang. Oh, Ah. ikapoy na makuha na nila eh. Pagod na ako dyan sa kanila. Ni-react na ito si John Vic Remulla nga. Nireact isot pala, kuno ko. nireact si John Vic na ano. Sabi ni John Vic, support daw ako. Basig. Baka. Basig. Pero ako ipatanaw siguro niya kung parang kay Bao yun siya. Baka totoo. Pero, ipapakita ko muna sa kanya. Baka gusto talaga niya makita. Wag kayo, may lahing German yan, mga kababayan, si ano, ha? Si Baste, ha? German. Mga jumbo hotdog yan, John Vic. Di, mabitaw ganyan na nagpodyum ko ba kay kabalo na ko na mga buang diya nga picture na ako ugits. Kaya nga daw, siguro daw niya mga kababayan na ano, nag-podium daw siya dahil mayroon daw iba dyan, pipicturan ang kanyang, yun ha, alam mo na, yung hotdog ni ano mga kababayan, bumabakat. Naggusto makita ni John Vic. Still lang yun yung mga yun yung mga DDS yun na mga waki may buot ba? Eto mga DDS na mga kababayan. Para mga ano, puno ng kalokohan. Kadto, ako amahan, sobra ka nationalistic. Yun, yung aking tatay. Sobra ang pagka-nationalistic. Ato Ayun, tuwa dito sa tinuod man na. andun sa ano, Mo bitaw ICC. makita meron anak ko matay totoo yan. anak ko amahan ba. Totoo yan. Kaya nga kung ano, nakikita kami, Kuya og yun ni siya. Kuya og yun ni siya. masasabi ko talaga na iba ito, ibang klase ito. Kaya kung ako Kahit ko ako, bot lang, punta ka balo kay wa mo ko nga kan pero ewan na natin, hindi rin natin alam. Kung ako daw mga kababayan, kung siya. ni uli gyud to dire to prove his point because Yun, umuwi talaga yun dito to prove his point. Andun na yun sa Hong Kong, mga kababayan eh. Pero umuwi talaga dito. he could have gone anywhere. He could have gone Ni uli sa anywhere. gikan og Hong Kong bisag kibaw sa Umuwi siya galing ng Hong Kong kahit alam niya nga kwaon gyud siya pasakyon sa eroplano ihatod sa dito sa Hague. nakukunin talaga siya. Isasakay siya sa eroplano at ipapadala siya sa dahig. You know because what he said and I will reiterate, he is not a Filipino for nothing. He is not a Filipino for nothing! Grabe na. Mauna ba? Maunang hantod karon Yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon na inherit sa kong igsuon na-inherit na mana ng aking kapatid na si VP Sara. ang gugma nga gihatag Ang gugma pagmamahal. nga gihatag ninyo sa ako amakan na Pagmamahal na binigay ninyo sa aking tatay. inherit sa kong igsuon karon. Mao na ako Na-inherit. magpasalamat Na-inherit ni VP Sara. ko. Kining Rage Coalition Kaya ngayon, nagpapasalamat ako dito sa Rage Coalition. balik usa ko diri nganong ni ata karon. Balik muna ako ha, dahil i-explain ko kung bakit nandito tayo ngayon. Yan ang sabi niya. Tinatranslate na natin. Mag-consolidate na ta. Mag-consolidate na tayo! Tayo ay magtipon-tipon na mga kababayan. Group together. Daghan man gyud tang mga maot kay batasan diri patay ako. Dahil kahit pa daw mga kababayan, ang dami dito mga masasamang ugali. Isa na ako dun. Kinanglan magkasinabot na taron, ha? Kailangan magkaisa na tayo. Medyo mga hayop yung mga animal kay mo dre, ha? Dahil narinig ko na ba, ha? Narinig kong mga hayop at mga animal kayo dito.
Ang daming matatapang dyan, mga kababayan. Magkakaaway, ha? Tupasyo, Gonzon. Andyan pa rin si Kiko Barsaga, mga kababayan, na meow, meow, meow. Tsaka si Respicio na grabe din ang bunganga. Oh, pero nagkakaisa. Kahit ganyan yan, mga kababayan. Pareho natin yan. Nagalit sa korupsyon. Gustong umunlad talaga ang bansa via good governance. Oh, yan ang common denominator ng mga taong ito, mga kababayan. Kahit iba-iba ang ugali, magkaaway man, pero lahat sila galit sa kurakot, mga kababayan. Naawar ako, giganahan po. Oh, ginanahan daw, mga kababayan, ang sinabihan niya. Oo, kami among kagikan si Buhanon po, di mbugong ko, ambugiron po. Oh. Kung sa bagay daw, mga kababayan, siya, may lahi daw si Buano din daw siya, mga kababayan. May pagkamayabang din daw. Pero di kanang yan, mga kababayan, ha. Ang mga ganyang mga salita, mga kababayan, is just normal na biruan ng mga Bisaya. At yan din ang laging nami-misinterpret, mga kababayan, ng hindi mga Bisaya dahil para dito pinabasta normal lang yan, mga kababayan eh. Kagaya na lang ng papatayin kita sa Tagalog, mga kababayan. Wala na, kakasuhan ka na yan. Pero sa Bisaya, sabihin patsunta ka, patsunta ka ron. Joke lang yan, mga kababayan. Hindi yan siniseryoso. magsinabta na ita, maghugpong ta. Kaya ang atong Sabi ni Basi, magkaisa tayo. principal Dahil ang ating principal na mudagan og presidente karon nagdeklara na 2028. na tamakbong presidente ngayon 2038. Ang tinutukoy niya si VP O Sara. niya, ayaw sa mo pagbugno. Kung mudaog na to atong presidente, Kaya pakiusap ko sa iyo ngayon, wag muna kayo mag-away-away. Pag manalo na si VP Inday, Inday Sara, Si VP pagbugno Sara. na po magbalik. mag-away kayo. Pagkatapos manalo ni VP Sara, hala kayo sa buhay nyo. Ako'y mag-referee ninyo. Ako, Tagaan ta referee. mong trophy pagkahuman. Ay, second place, first place, third place. Bigyan ko kayo ng trophy. Kung sino man nanalo, first place, second place, third place. Kunita. Sharon ko nito. Di ka rin maghugpong ta. Dahil na lang magkasinabot Pero ta. now, right now, magkaisa tayo. Let's set aside our differences. Pagkahilas ba? Yung pagkamayabang, iset aside na muna. Bitaw, paminaw mo ko. Kay ato tininood man eh. Nakinig kayo sa akin dahil seryoso ito. Kinanglan yun ta, mulihok na karon. As Kailangan early as now, natin umilos na ngayon. As early as manglihok now. na ta. Kilos! As early as Unsa now. may kontra yun na to? Ano ba talagang mga kababayan? Sino ang talagang kaaway natin? Ade, klaro, natural. Pero, Yung bangag daw, mga kababayan. Klaro na, natural. Si bangag. ang kontra nato, di nato gunit ang mainstream media. Ang number one kalaban natin is hindi natin hawak ang mainstream media. Pareha bitaw nakikita bitaw ko gani ha sa audio sa ba na ABR Nakita niyo naman yung AVR kanina. presentation. Audio video Itong presentation. baha sa direct, grabe man di kaayo. Karon lang kita, wa man gito. Yung baha dito, dito sa Cebu, napakatindi pala yun. Kami hindi namin napanood. Pero magkanang gi-downplay man nila ang Parang dinownplay nila yung severity ng baha. sa nahitabo diri sa baha sa kuan. Cebu, sa nangyari yung baha kita Cebu. nang gawas na sa mainstream media Hindi namin nakita na lumabas yan sa mainstream media. Merong lumalabas pero but partial lang. Pero nakakita ko grabe magiday ang nahitabo sa inyo. Pero nung pinalabas itong talagang actual, mga kababayan, napakagrabe pala. Very sorry for what happened to you. Dili ato ang mainstream media. Hindi Muna atin ang kita. mainstream media. Kaya tayo, total. Timanin ninyo ang 2016. Tandaan ninyo ang 2016. Akong papa, way Atay kwarta ko. kasi mo Walang pera, ha? mayor taga Davao. Sino susuporta dyan? Mayor at taga Davao. Gikansawan pa nila nga ambisyoso ra kaayo. Kinutya pa nila na napaka-ambisyoso lang daw, mga kababayan. Nga gusto mo daga presidente. Na gusto tumakbo presidente. Pero giingon man niya manggod Pero ang sabi niya, kung unsay kahinanglan sa Pilipino. Sinabi lang ni Tatay Digong, mga kababayan, na kung ano ang kailangan ng Pilipino, Ang naghimo sa mga tarpaulin, yun ang ibibigay niya. So, ang mga kababayan, gumawa ng mga tarpaulin, kamong mga tao. ang mga tao.
Gumastos mga kababayan, Ang mga supporter. nangampanya niya, Ang- kamong mga tao. Ang nagkampanya ay yung mga tao. Ang ninggasto og pagkaon, ninggasto og gasolina, Ang kamong mga tao. gumastos na pagkain, gasolina ang mga tao. See? Kaya natin noon. Hindi rin kakampi natin ang mainstream media dati mga kababayan. So gagawin din natin yan ngayon. Nya na kaday lang isog ra kay ka. Maisog siguro ni, maisog. Sandali lang daw mga kababayan dahil galit na galit yung babae. Masyado ka matapang. Mamaya na. Baka maisog. Maisog is matapang mga kababayan. Maisog be? May mo pangaway ha. Huwag kayo maaway daw. Kaning kuan. Ang unang tanong na tinatanong ng ngayon, mainit na issue. Ito bang nangyari kay Franco Mabanta ay sa tingin niyo po ba? Ano po ba ang inyong mabibigay na opinion dito? Kasi may nagsasabi na ito daw ay set up. Meron naman nagsasabi talagang nangyari ito, ngunit may mas malalim pang dahilan. Unahin na siguro natin si Attorney Trixie. Ano sa tingin mo ang pagdating dito sa issue ni Franco Mabanta? Ang tingin ko sa kasalukuyan, mahirap magbigay ng opinion kasi marami pa tayong hindi nakikita. Bukod pa dyan, umpisang-umpisa pa lang, ang naririnig natin ang kwento ng NBI. Ang unang bumungad sa atin, narinig natin, caught in the act. Pero ang sinasabi nila ay extortion. Now, extortion, hindi yun makikita sa revised penal code. Ang makikita ninyo ay grave coercion o kaya coercion. So pag sinabi kunwari na caught in the act, ibig sabihin, yung akto ng pag-threaten or pagpuwersa sa isang tao na gawin ang isang bagay na ayaw nilang gawin. So hindi naman natin nakita yon. So once ma-clarify natin ano ba talaga ang nangyayari dito, yung pagbibigay ng opinion medyo premature pa kasi ang nakikita pa lang natin isang side ng kwento. So sa tingin mo, attorney, hindi tama yung warrantless arrest na nangyari dito? Sa kasalukuyan, burden kasi ng NBI patunayan na sila po ay tama yung aresto na ginawa dito. Gayunpaman, pag nakita natin, halimbawa, mag-file sila ng bail, ma-legitimize kasi yung aresto. Magkakaroon sila, pwede nilang erase yung illegality ng arrest sa trial, pero pwede kasi ngayon kung i-contest nila before mag-file ng bail, pwede nilang i-contest na illegal yung arrest. Kung hindi nila gagawin yon, later na sa trial yon. Ibig sabihin, mag-acquire talaga ng jurisdiction yung sa kaso nila. Kasi sabi mo wala yung ano Yung act. Oo, yung act na Well, kasi ang hindi natin nakikita. Kasi iba naman yung may nangyari at hindi natin alam, di natin nakikita. So, iintayin natin pag maliwanag na kung ano yung facts dito. Sa ngayon, I would advise caution kasi isang panig pa lang naririnig natin. Tapos, syempre, may tendency rin to get hype dahil walang kumukontra. I understand, may statement na si Mr. Mabanta, but syempre, limitado yung capability nilang sumagot. So, until such a time as medyo equal yung kanilang airtime, ako cautious muna. Wala munang, kumbaga, mahirap mag-hazard ng opinion sa panahon na hindi pa maliwanag yung fact. So for the meantime, hindi pa pwede mabigyan ng pagkakataon makapagsalita para naman naririnig din natin yung part nitong si Franco. Well, sa ngayon nakakulong siya, so hindi natin talaga siya Pero naririnig. paano siya nakapagbigay ng statement sa social media? Pwede naman kunwari, through your counsel, nakausap niya yung abogado niya, magsulat siya, pwede yung ilabas. Kaya lang kasi hindi niyo po ba nakikita na it's a like conflicting yung kanyang sinabi? Sinabi niya doon na kung may mangyari sa akin, ilabas niyo yung video. May nangyari na sa kanya, ba't di niya nilalabas? Sa pagkakaalam ko, well, it depends, di ba? Like I said, marami pa tayong hindi nakikita. May explain yun later on. Paano kung bukas lumabas? Moot na itong mga katanungan ninyo. So, Regarding ano naman pang nangyayari Regarding naman sa bail, attorney, kasi nagkakaproblema tayo sa bail, di ba? Kasi yung kay Sir Jason dapat bailable yon. So now,
itong kaso ni Mabanta, we know that extortion is bailable. Hanggang sa may exemption ba to? Considering na kung titingnan natin yung mga ebidensya na pinapakita ng NBI ngayon, like the recordings, and then yung mga statements ng NBI, hanggang nasaan na po ba tayo? Pwede ba siyang mag-bail or paano ba? Oo, bail is a matter of right, sabi sa saligang batas. So, ang exception dyan ay kung capital punishment and evidence of guilt is strong. So, kahit malakas ang ebidensya dito sa grave coercion or coercion, hindi naman siya capital punishment, so makaka-bail pa rin siya. Tingnan naman natin yung yung political optics nitong nangyayari. Mamalu, kasi ang tila pinupush ngayon, siyempre nung best friend nyo na si Yussi Claire, ito'y Duterte supporter. Anong masasabi niyo dito sa ganitong klaseng pagpapackage na naman nila? Siguro dun sa aking BFF, mali-mali na naman yung ginamit mo. Sayang ang papel, ang ink ng computer para lang sa kasinungalingan. Uulitin ko, hindi porke may litrato ka nakasama, ibig sabihin, kaibigan mo siya, kasundo mo siya, nagtatrabaho sa'yo. Yan yung Madriaga line eh. So akin, alam mo kasi ang epekto nitong nangyari kay Franco Mabanta is reputational damage. The fact na na-identify ka as extortionist, whether true or false, doon sa larangan ng political consulting, sa larangan ng pagiging online digital strategist, napakahirap yun. Pangalawa, siguro ang mahalaga sa akin sa punto ng taong bayan, maraming drama nangyayari, pero hindi natin nakikita yung video na 90 minutes. Ang akin, ipalabas niyo yung video and let the people judge kung talagang totoo. Kasi walang nakakakita ng 90 minutes video and until lumabas yun, kasi kung titingnan mo, ano ba yung environment nung lumabas ito? Yung environment na yan, patungo tayo sa pagboto sa impeachment sa House. Sa politika, parating pag may lumalabas, timing. No? May tinatimingan, may event na napakahalaga, o may event silang gustong iligaw ang taong bayan para nakafocus sila dito habang ito ay natutuloy. So, kung ito ay konektado sa impeachment, ilabas niyo yung video. Kasi pag linabas mo yung video, mastermind ba talaga? Kasi meron ng desisyon ang ombudsman na ang Senado, no? Ang mastermind habot lamang kay Ko at kay kay Speaker Martin. So kung ganon, may naratibo na pinipresenta. Biglang pumutok ito. So again, in politics, timing is very important. When something happens, talagang sinet up yun. Itong nangyari kay Franco, anong sa tingin ninyo ang gustong ma-achieve nung pangyayari na to? For or against the impeachment or for or against Romualdez? Well, dalawang bagay yan. Pwedeng for or against the impeachment kung magsasalita si Speaker Martin Romualdez, no? Kung kunyari dadating siya sa Lunes at boboto na ayoko ma-impeach ang Vice Presidente, that would be a vote that would probably rock the House of Representatives, no? Kung hindi siya dadating at he will allow the process, lakas NUCD pa rin siya at lakas ang bulto nung kinukunan ng boto, parang he will allow the existing narrative defined by Malacanang to go on. So, makikita natin na may labanan na nangyayari diyan. Kaya nga ako, ayokong husgahan si Franco, ayokong magsalita tungkol sa kanya. Ang pakiusap ko lamang, ilabas niya yung video. Paano kung hindi niya ilabas? May problema tayo doon. Kasi supposedly may problema rin tayo kasi naniniwala tayo sa nangyayari eh. Yung taong bayan ang liniligaw, no? May problema siya kasi ang claim niya may video, no? Ang problema ng taong bayan, paniniwalaan ko ba siya? At meron ba talagang 300 million? Kasi lahat yan will fall if the video is shown. And let the public judge. Kasi ang dami na nating alam
Pwede na nga tayong gumawa ng sarili natin video eh. Sandali, pero matagal na po kayo sa politika eh. Possible ba ang 300 million? Na extortion? Oo. Alam mo, tataka nga ako bakit hindi ako nag-extort sa 30 years ko sa politika, no? Mayaman na siguro ako. 300 million ba naman 300 million, oo. Possible ba yan? Whether here in the Philippines or in other areas, ang politika may larong madumi at may larong tama. May larong mag-iisip ka, tama ako kayang gawin yan? At may punto na, inagrabyado ang aking kliyente, kailangan kong depensahan. So yun, nasa sarili mong muring, sa sarili mong paniniwala, ano ba dapat ang gawin ko? Pero ang politika, siguro sasagutin kita, ang politika madumi. Kung hindi tama ang prinsipyo mo sa buhay, kung hindi ka naniniwala sa Diyos, kung wala kang takot, mapapalulong ka. At marami na tayong nakita sa Pilipinas na nalulon dahil dyan sa mga gustong yumaman kagad. Nalulong? Nalulong, oo. Oo, di ba? Nakuha ko, Maraming nalulong. Yes. Alam ako, speaking of lulong, marami kasi ako nagbabasang comment ako kay Franco na hindi ko alam kung okay lang patanong to. Kasi may nagko-comment na Naman ako yan. gumagamit kang kiuman to, kaya naparehab. Narehab ba to? May alam ba kayo sa kuha? Siguro yung mga ganyang usapan na sa personal na ng tao, there was a time noong magkabila kaming kampo na sinabi ko sa kanya, you take care of your family first. So, kung ano man yung sitwasyon niya noon, alam ko talagang ginamit niya yung buong lakas niya para maiayos yung buhay niya. So, hindi ko alam ngayon yung bumabalot na sitwasyon dito dahil nakakagulat. Attorney Trixie, baka may gusto kayong idagdag doon? Kasi syempre si Attorney Trixie nasa gabinete naman siya before. So si Franco ba, kasi ang sinasabi ni Claire Castro, hindi daw niya kaibigan ito. Hindi totoo. Public knowledge naman na si Franco Mabanta ang social media director ni BBM nung tumakbo siyang vice-presidente noong 2016. So, hindi ko alam kung may participation siya sa 2022, pero sigurado yung 2016. On record yan, maraming pictures, nag-surprise birthday party pa si BBM para kay Franco at some point. So, magkakilala sila, magkaibigan sila. Ewan ko if yun yung current state. Pero ang masasabi ko, dati oo. Pero ang sure tayo dyan, hindi siya nagtrabaho under the PRD administration. Sigurado ako dyan. Wala. Sigurado, magkakasama kami sa Magkasama opisina tayo, ni Atty. eh. Sigurado kami hindi nagtrabaho Wala si siya, Franco wala. ever sa mga Duterte. And bakit sa tingin ninyo, bakit itinidikit kagad sa Duterte ito? And bakit nag-react ang Malacanang kahit hindi naman sila involved dito sa dalawang party? Yung entrapment, yung extortion. Bakit kaya nag-react ang Malacanang? Siguro si ma'am yun. Kasi that goes to narrative eh. Alam mo, ang problema sa Malacanang, lalo na yung tagapagsalita, basta may pantira ng Duterte, gagawin niya. Best friend niya yan. Oo, no? Kahit pilit, kahit isinisingit na, may props pa nga siya eh. So, the fact na may props siya, ayan, nakikita niyo, may props. Handa. Mahilig siya sa ganyan eh. So, ang naratibo mo, Attorney, alam na alam. Alam nyo kung kailan yung picture na yan? Naalala nyo? Nasa kaliwa? Oo, sa Christmas party Christmas party yan ng mga vloggers. Ng vloggers, na pumasok lang siya 2017 doon. yan. Alam mo ang mahalay pa niyan, Banat Bay. Tingnan mo yung title sa likod niya. Hindi ba yung pambabastos? Diba? ASEAN May ASEAN Summit. Summit tayo. Ginamit na naman niya yung stage para manira sa Duterte. Ganyan din ang ginawa niya sa ASEAN, sa Malaysia. Nagsalita siya, tapos meron na naman siyang picture, Duterte rin ang may kasalanan. Kaya kawawa itong fake news peddler na ito. So mamalo may ano ba na, kasi 'di ba alam naman natin si Attorney Claire Castro is tigapag-ano ng Malacanang, tagapagsalita. Maiano ba natin 'yon? Maisisisi ba natin kay Marcos Jr. yung mga
Lahat ginagawa ng niya? sinasabi niyan, may bindisyon ng Pangulo. Hindi ka Siya naman yung pwedeng principal. tumayo dyan sa stage na yan eh. So, ibig sabihin, kagustuhan din ng Pangulo yung ginagawa niya. Salita ng Pangulo o salita ng First Lady? Ay, pasalita ng Pangulo. Ito Hindi ba, naman Prof? accountable yung isa eh. Prof, ito ba ay, itong ginagawa ni Claire ba, sa tingin ba nila nakakabuti ito diyan sa Hindi. sa popularity nila? Paano, bakit nila ginagawa ito? Alam mo, alam naman nilang mali eh. Oh. On record ako na may study kaming ginawa na sa bawat bukas ng kanyang bibig, bumababa yung tiwala ng Pangulo. Yun. Pero ayaw nilang i-accept yung correlation study na yon kasi sinasabi nila may katungkulan daw. Hindi katungkulan ng press brief, press Palace officer. press officer, Oo. Na mamuliti ka sa podium. Ang tungkulan niya is to inform the public of the activities of the president, the projects, the programs, the policies, never to hit. Then you go out of the podium if you want to hit and be the propagandist of this administration. Out of the box ka. Out of the flag, out of the seal. Kasi ang institusyon ng presidente ang ginigiba mo sa tuwi ka nagsasalita ng ganyan. Attorney Trixie, nung panahon mo ba, nautusan ka ba na birahin ng Duterte? Standards na lang. So, standards Hindi na lang. naman, Paano hindi. nila? Wala, walang ano. Actually, minimal lang yung direktiba ni Pangulo sa akin noon is ang trabaho ko, hiniwalay. Hindi ako spokesperson, pero tagapagsalita ako para sa gobyerno. Sino nagdidirekta muna sa'yo para malinaw tayo? Si Pangulo. Si Pangulong... Pero limited yon. So kung kunwari, hindi kami nagkita, pero may katanungan tungkol sa ano yung direktiba niya, ano yung policies niya, ibig sabihin nun, dapat aral ko na lahat. So lahat ng speeches niya, binabasa ko, nakatranscribe yan, kaya yung maaga ko gumigising, 2 a.m., check ko yung news, check ko din lahat ng mga previous speeches niya. So pag alam ko na kung ano yung sinabi niya, madiderive mo na kung ano yung direktiba at ano yung mga developments na gustong isa-publiko ng Pangulo. So kahit hindi kami madalas magkita, alam na namin. Base dun sa mga nasabi na niya. Attorney, ito lang. Gusto namin malaman sa inyo. Kasi yung definition ni Claire Castro ng nahuli, iba eh. Kayo po ba? Ano pang definition niyo dun sa nahuli? Well, kasi ang pagkakaintindi ko na sinabi, arestado. So sa Pilipinas kasi may very specific na definition ng arrest. Merong dinakip mo to bring the person to the jurisdiction of the court. Yun yung purpose ng arrest. So, pero of course, dadaan ka pa. May mga proseso pa yan bago ka umabot sa hukuman. So, meron din mga instances na halimbawa, drunk and disorderly conduct. Hinuhuli ka para hindi ka endangering yung mga tao na nakapaligid sa'yo. Tapos isusort out yun, titignan ng pulis, may krimen ba dito? Kailangan bang dalhin ito sa jurisdiction ng hukuman? O yung purpose is matigil lang yung disorderly conduct. So, pwede rin ganun. So, pwedeng malawak. Depende din kung ano yung purpose. Ano ba yung sinabi ng Pangulo? Abogado ba ang Pangulo? Legal ba yung definition ng sinabi niya? Ano ba yung translation? English ba? Did he use the word arrest? O detain? Ang pagkaintindi ko, detain. Anong klaseng detention yon? So, pwede rin yung dinetain siya, kung mayroong problema sa kanyang mga dokumento, then isusort out yon. Yun yung second na definition na nakita natin. So, ang word na ginamit kasi, detain. English, di ba? Detain. So, medyo hindi siya ganun ka. Prof. Malu, pakinggan natin kung ano opinion niya to. Yung doon sa aresto? Si Presidente naglagay sa meta niya. Meta page. So, what is there to contradict? What is there to redefine? Alam mo alam ito ni Secretary Angeles, no? Pag ang presidente nagsalita, that is the script. Hindi mo kailangang i-redefine. The moment you redefine, that is damage control. Nakita naman natin sunod-sunod na araw, damage control sila hanggang sa umabot kay Secretary Remulla na sinabi niya na ako na nagkamali, ako hinako na lang. That is the burden of being a spokes of the president. Correct.
You just Actually, have to take the cudgels for the president. Wala But kang not choice. do damage control. Kasi nakakatawa eh. Hanggang sa umabot kay Secretary Lazaro, no? Sinabi niya, oh, I do not know. I was not a part of the discussion. And when she is the first person that should be notified. And then, nagpalabas sa Malacanang, the president calling the ambassador of France, the ambassador of Czech Republic. Really, do you have to do that? Just to support your narrative? Ikaw ang naglabas, ikaw ang nag-post, ikaw ang kumuha sa sarili mo. Acceptable po ba yung reason nila na may sarili kasing policy ang Czech Republic, kaya hindi na sila po pwedeng magkomento after nung napahiya sila dun sa about sa Oo, nahuli? at saka alam mo, ang napakaganda doon, renespeto, si Presidente, hindi niya renespeto on sovereignty ng Pilipinas kay Presidente Duterte. Pero ang France, hindi naman citizen si Congressman ko ng France eh. Pero took the cudgels. Kasi nga, may issue tungkol sa political asylum. No? Kahit si Czech Republic, wala naman tayong extradition. Yun ang kailangan i-establish. Wala tayong extradition. Bakit ba ang sinasabi ng Malacanang, hindi, kailangan yung ibalik sa amin. Why? Kasi nasanay tayo sa red notice. Sinabi ni Attorney Claire na binagbigay daw ng information ang France na nag-apply ng asylum si Saldico. Pwede ba mag-disclose ang France regarding sa asylum ng isang tao na tumatakbo nga doon sa bansa? Kasi na tinatakbo? apparently, ang port of entry ni Congressman ko, it was France. So kung nagre-request ka ng asylum, parang si Secretary Roque. Kaya siya Austria. pumunta sa Austria eh. Kasi ang pasok niya sa EU, Austria. I mean, had they checked with Secretary Lazaro, these things would have been easier dealt with. Not go into damage control. The moment you do damage control, there's something wrong with the statement of the president. Speaking of arrest, Attorney Trixie, kasi may isa na naman ding isang arrest na mukhang sumablay. Yung arrest ni Sir Jason na biglang hindi pala siya bailable. Ano yung, sabihin, ito ba yung pangkaraniwan na nagkakamali ang korte sa non-bailable? Imposible eh, kasi ang right is to bail. May karapatan to bail. May exception lang pagdating sa capital punishment. So, ibig sabihin, kung hindi capital punishment yung crime, presumed na may bail. So, kahit ano pang nakasulat dun sa warrant of arrest, bailable dapat yun kasi nasa batas. So, maiiral ang batas. So acceptable ba yung dahilan ng court na nagkamali daw sa system ng PNP? Yun ang dahilan nila eh. Nagkamali daw sa system, kaya biglang lumabas na non-bailable yung Hindi, ang tanong is, nagkaroon ba ng effect yung pagkakamali na yon? So, nung dinitain siya, with the understanding ba na hindi siya pwedeng magpa-process ng bail niya? So, kung naantala yung kanyang bail dahil dun sa pagkakamali na yon, may mananagot dapat. Meron kasi may court during the weekends eh. Di ba Oo, meron ng merong bail on court? duty. May on duty. na So, judge hindi siya nakapag-bail dahil nga he has to ask yung court na nag-issue ng warrant na bakit non-bail to? No bail tong in-issue nyo sa akin. So, parang ang dating, gusto lang siyang patagalin doon at antayin niya magbukas yung court na nag-issue. Kasi may court naman na open na during the weekend, di ba? To bail. Papasok Holiday na yun dyan. eh. Papasok Yung na May dyan. holiday. Yung bakit, before a holiday siya inaresto. Yun ang malicious. So makikita mo na dyan, na doon magkakadiskitahan. Not so much doon sa error, pero inaresto siya at a time na hindi niya Thursday maki-question. night. Oo, hindi niya maki-question yung bail niya over the weekend kahit may on duty na judge. Gabi pa May nangyari yun. administrative liabilities yun. Ma'am Malu, do you think ito ay parang merong pinapahiwatig sa mga Oo, bumabatikos? definitely. May pinapahiwatig doon sa mga nagsasalita, nag-iisip na katulad ni Jay Sonsa. May pinapahiwatig na hindi ka basta-basta pwede maglabas ng dokumento kahit alam nating batikang journalist si Jay Sonsa. At pangatlo, yung arestuhin ka ng gabi na the following day is a holiday. Talagang Long weekend. pinapakita
yung intent nila na kung gaganyan ka, ito yung gagawin namin sa'yo.